Nagtuo ba ta nga walay imposible diha sa Ginoo mga igsoon? No? Sa tawo imposible pero diha sa Ginoo posible ang tanan. Amen. Hallelujah. Dalaygon ang Dios. Oh, walay imposible na ito. Hallelujah. Sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga pagkali-kalibo, tungkol sa iyong pagkamaayo. Sa pagmata sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sulod ng kasing-kasing ko, mga pagkali-kali mo, tungkol sa iyong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kalaugan, ikaw ang katubangan, walay butang na malisod ka mo. Why imposible, why imposible, why imposible, basta anak ka. Why imposible, why imposible, why imposible, basta anak ka. Yes, Lord, bagay ang imposible diha kanimo Dios. Hallelujah. Sa kabuntagon, presensya mo akong unahon, ang pulong mo ang akong kaligon. Sunod ng kasing-kasing ko, mga pagdali-gali mo, tungod sa imong pagkamaayo. Ikaw ang kaayuhan, ikaw ang kalaugan, ikaw ang katubangan, walay butang nga malisod ka nimo. Why imposible, why imposible, why imposible, basta anak ka. Why imposible, why imposible, why imposible, basta unang ka. Say why imposible. Imposible, why imposible, why imposible, basta anak ka. Why imposible, why imposible, why imposible, basta unahon ka. Yes, Lord. Hallelujah. Why imposible diha kanimo Dios. Kaayuhan, ikaw ang kalaugan,
imposible basta unahon ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible basta unahon ka. Why imposible? Why imposible? Why imposible basta unahon ka. Why imposible basta unahon ka. Why imposible basta unahon ka. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Adlaw-adlaw, Lord. Amo kang simbahon, Lord. Amo kang daigon, O God. Hallelujah. Adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di basagan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Isa nun sa mang panahon, isa nun sa mang higayon, isa nun sa mang sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ang ay lain pa. Oh, 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 adlaw-adlaw malipayon, adlaw-adlaw nga handumon, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Adlaw-adlaw nga kauban, adlaw-adlaw di kasagan, adlaw-adlaw o Diyos, adlaw-adlaw o Diyos. Sa mga panahon, bisa nun sa mga higayon, bisa nun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako, ikaw ang ay lain pa. Oh, 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 wala kay susama, lalala kay susama. 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 Wala kay susama, wala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, wala kay susama. Wala kay susama, lalala kay susama. Wala kay susama, wala kay susama. Bisa nun sa mga panahon, bisa nun sa mga higayon, bisa nun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisa nun sa mga panahon, bisa nun sa mga higayon, bisa nun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Bisagun sa mga panahon, bisagun sa mga higayon, bisagun sa mga sitwasyon, ikaw lang ako. Karuan
Bisan sa mang panahon, bisan sa mang higayon, bisan sa mang sitwasyon, ikaw na ako. Sa makausap pa, bisan sa mang panahon, bisan sa ato na i-declare niya sa atong Diyos, na Lord, mo kini ang among gusto ka. Bisan sa mang sitwasyon, ikaw lang ako. Ikaw anay lain pa. Yes, Lord. Yes, Lord. Ikaw na gayon ang among simbahon, Lord. Wala na gayon laing Diyos. Wala na ilain nga takos ug angayan nga among pagadaygon. Ikaw lamang, O Diyos. Salamatan ka na mo, God, sa iyong pagkamaayo. Lord, mo kiniya mo gitinguhan, Lord. Basta matag adlaw, Lord, sa mong kinabuhi, Lord God. Sa gipangandoy, tandang gitinguhan, nga mo ngari sa kasing ko. Di sa imong presensya, lamang kumatagban, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Labaw sa gipangandoy, tanang gitinguhan, nga mo ngari sa kasing ko. Di sa imong presensya, lamang kumatagban, ug sa matag adlaw gitinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. May kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipay. Sa presensya mo, Diyos, sa presensya mo, Diyos, ako nagtinguhan. Sa presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan. Yes, hallelujah, Lord. Kaya lamang sa imong presensya, God. Aduna kami, Lord God, kadakugan, kalipay, Lord, kasiguruhan, Lord God. Hallelujah. Sa presensya mo,
God, aduna kami kadaugan, aduna kami kasiguruhan, Lord God, hallelujah. Musa Lord, takos ka namong pagadaygon, takos ka namong pagasimbahon, O God. Ikaw lamang ang angayan, O Diyos, walang nailain pa, O God. Hallelujah. Dalayan ka. Simbahon ka namong God sa mga sa Diyos. Lord, salamat sa iyong presensya, O God. Dalayan ka. So God, kanimo lang kami, Lord God, magadaig, magasimba. Lord, kanimo lang kami, Lord, maghahatag sa mga pagdaig. Tapos na. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong maoy akong kadato. Alang ka na kulabaw ka sa tanan, ikaw ang akong katagbawan. Kanimo lang ako magadaig, kanimo lang igatugaw ang tinuko, sa presensya mo ang kalipay ko. Kanimo lang ako magasambit, amahan ko. Dili ko mabuhi, Ginoo, kung wala ka kanako. Magkaguliyang ang kinabuhi ko, kung malayo ako kanimo. Ang imong pulong
Lord, araw-araw mapagdaig naman po. Lord, Sa mo ang kalipay ko. Dahil mo lang ako nagasampi. Amahan ko. dani mo lang ako magasambit, amahan ko. Dani mo lang ako magasambit, amahan ko. Yes, Lord. Lord, ani ang iyong mga kaanakan, O Diyos. Lord, mo kiniyamo mga pag-ampo, God. Lord, kanimo lang kami, Lord God, magaday, magasampit, O Diyos. Kay buhi ka nga, Diyos, na among giatagaran. Lord, awata ang among mga pagdaig, O Diyos, sama sa mahumot ngayon sinso, Lord, na mukayab diya sa kalangitan, O God. Oh, dalaygon ka. Oh, dalaygon ka. Dalaygon ka. Lord, mo ginamong mga pag-ampo diya ka na Ang presensya mo ang kalipay ko. Dahil mo lang ako magasampi. Amahan ko. Let's continue to pray, mga Ikson, as we are going to pray, intercede. Let us believe in our hearts that, as the Word of God says, pray without ceasing. Be joyful always, pray without ceasing, and give thanks in all circumstances. For it is the will of God through Jesus Christ sa atong kinabuhi. We are children of God, and we are called to pray and intercede for our nation, for the nations of the world. Let's just come before the Lord. Let's also pray for a family. Let's pray for every church, for the missionaries. Tanan gitawag sa Ginoo, mga igsoon. We will pray for them. We will pray for every pastors, every missionary, evangelists, teachers, even apostles. Let's just come before the Lord and let's cry out, Ginoong Diyos, 3 times, and let's pray. Ginoong Diyos, Ginoong Diyos, Ginoong Diyos. Yes, Lord, right now, Lord, we are humbling ourselves before you. Lord, we surrender it all to you, God. Lord, uban sa pagpaubos sa among kagalingon, Ginoo. Kung kami-kami lang, Lord, dili na mo kaya. But uban sa imong gahom, uban sa imong balang espiritu, kami, O Diyos, Lord God, magmaligon sa kanunay. Lord, himuwa, O Diyos, nga among nasod, Ginoo. Mahimo, Lord God, nga ikaw magaputli, ikaw magahari, ikaw, O Diyos, Lord, O God, magaayo. Lord, Father, we just want to ask, Lord, O God, for your mercy. Have mercy on us. Have mercy on your people, Father God, even for the nations of the world. Lord, we just pray for every leaders, Lord, na nagdumala, Lord God, nagdala, Lord God, who are authorized, Lord God, in authority, Lord. We just pray, Lord God, that you continue to guide them, continue to give them wisdom, Lord, sa tanan ng mga desisyon ngayon na lang ginabuhat, Ginoo. Lord God, to run, Lord God, the country, to rule the country, Lord. We just pray nga ikaw, Ginoong Diyos, Lord, ang mag-aayo, Lord God, sa tanan, Lord God, ng mga kasakit, Lord God, sa matag kasing-kasing, sa matag nasod. And even especially in the Philippines, Lord, we know, Father God, Lord, kung ikaw magpamuhat, Ginoong Diyos, wala imposible. Busa kami nagasalig ug among isurrender diya kanimo ang tanan, Lord. Kadili na mo kaya, Ginoo, but kaya nimo, Dios, because you are a great God and nothing it compares to you, Lord. Ikaw ang gamhanan, labing balaan nga Dios sa among nasod. Lord, have mercy on the Philippines because Philippines is for Christ. Lord, we know and we know na kung ikaw ang hari, Ginoong Diyos, Lord, O God, Father, at tanan, Ginoong Diyos, Lord God, nga nasod, Ginoo, mahimo, Diyos, ka puno sa kalinaw, puno sa pagigugma, puno, Ginoong Diyos, Lord, O God, Father, sa pasensya, puno, Ginoong Diyos, Lord God, Father, sa kamaayo.
Puno o Diyos, Lord God, sa pagkamatinud-anon. O puno o Diyos, Lord O God, sa self-control. And Holy Spirit, move in each and everyone's heart. Even our President, Lord, our Vice President, our cabinet members, Lord God, even, Lord, we just pray that you continue, Lord God, na magkapamuhat, Lord God, let there be peace and order, oh God, in our nation. We pray, Father God, Lord, that you bless this nation because, Lord God, imo kaning gipili, imo kaning gipino-pino, Ginoo. Salamat, Lord, oh God, Father, sa imong pagpamuhat sa among nasod, bisan naman sa among mga pamilya, Ginoo. Lord God, Father, right now, who are affected, Lord God, by social media, Lord, who are affected, Lord, oh God, Father, Lord, by mga pagpakaulaw, Ginoo, we just pray and rebuke any work, any lie of the enemy, Lord, kadili magmadaogon, Ginoo, Diyos, sa among pamilya, in Jesus' name. We pray, Father God, and rebuke any work of the enemy, Lord, nga ikaw bubabag niya na Ginoong Diyos, Lord, oh God, Father. We rebuke, Lord God, Father, mga selfish ambitions, Lord, in Jesus' name! In Jesus' name, hallelujah! We rebuke, Lord God, Father, Lord, sa iyong pagpamuhat. Ikaw maghari, Ginoong Diyos, Lord, sa among pamilya. Ikaw maghari sa among iglesia. Ikaw maghari sa Mindanao Full Gospel Church. Be the Lord in this church. Lord, be the center, Jesus. We pray, even, Father God, sa tanan ng mga nagkalisod-lisod, Ginoo, ng mga nanginahanglan, Lord, financially, Lord God, emotionally, mentally, materially, physically, uglabaw sa tanan, Lord, spiritually, Lord, in Jesus' name, we pray that you pour out your Spirit, pour out your Spirit, pour out your Spirit, and unite us, Lord, with your love, your mercy, and your grace. Hallelujah. We pray, Father God, Lord, sa tanan ng mga anak Ginoong Diyos who are struggling right now. Comfort your people, Father God. Lord, strengthen your people, Father God. Huwag among itugyan kanimo matagkasing-kasing, Ginoo, nga puno sa pagsaligya kanimo. Huwag kami mag-aampo, O Diyos, sa kanunay. Nga, Lord, dili kami mahuyang, Lord God, sa mga buhat sa kaaway. Dili kami mahuyang sa temptasyon nilang kalibutan. Lord, no hardship, Lord God, persecution, famine, danger, nakedness, or sword. Nothing can separate us from your love, Lord. We thank you, Jesus. We bless your holy name. Ikaw, O Diyos, maghari, Lord God, sa matagsa-tagsa kasing-kasing. Bisan pa man sa makaigsuunan, Lord, who are here today. Lord, nga nagkasinati, Ginoong Diyos, O God, o mga pagsulay sa kinabuhi. Ikaw magalig-on, Ginoo. Ikaw magaprotektar, O Diyos, sa matagsa-tagsa na mo kinabuhi. Even the pastors of this church, even the pastors in all churches, we pray that you protect them, Lord. Give them wisdom. Give them strength. Bless them, Lord, O God, Father. Uban sa mong anointing, Ginoong Diyos. Because di nila mo kaya kung wala ka, O God. Ikaw lamang ngayon. Kung ikaw ang mong gisandigan. Ikaw ang among Ginoo sa mong ginabuhi kasing-kasing. Salamat kayo, Ginoo, nga naaga kanunay. Nakakita sa matag sitwasyon sa among kinabuhi. Busa, Lord, among itugyan kanimo ang tanan. Because we know that you are powerful, God. Nothing compares to you, Lord. Bisan pa man sa mga katauhan nga nagahuyang, Lord, sa ilang pagpangalagan kanimo sa mga batanon man, sa mga maginikanan, O Diyos. Bisan sa mga bata, Ginoo, we just pray that you continue to touch our hearts to serve you more and more because wala nagdepende, Lord God, ang among kinabuhi diri na kalibutan. But Lord God, Father, nagadepende kami kanimo, Ginoong Yesus, nga naghatag ka namong kinabuhi. Busa kami nakakaroon, tungod namang kani sa imong grasya, Ginoo. Lord, huwag mo kasing-kasing. Lord, ikaw magaputli sa kanunay balang Espiritu. Ikaw magagiya. Ikaw lamang gayon ang among Ginoo. We put our trust in you, Lord. Nothing compares to you, Father God. Nakita ni mo kasing-kasing sa mga kanakan, Ginoo. Tanan nga mga kasakit. Tanan nga pagpanginahanglan.
Tanan, Ginoong Diyos, o nga kaulaw. Tanan, Ginoong Diyos, Lord, o God, Father. Yung mga binuhatan, wala'y magtago niya kanimo. Lord, busapi, preserve ang imong mga katawan, Ginoo, sa mga buwan sa kaaway, O Diyos. Kung sa panahon nga nag-desire nga mga lagat kanimo sa tinuuray nga kasing-kasing. Lord, protektahi ang matagos na. We put our trust in you, God. You are our strength. You are a refuge. You are a person forever and ever. Lord, dili kami para nining kalibutan na para kami kanimo. Imo kaming binuhat, imo kaming inigugma, imo kaming niluwas. Salamat kayo, Ginoong Jesus, sa imong ibuhat niya sa krus. O salamat sa kaluwasan, sa kagawasan. Salamat sa tanan. Na imong gibuhat o pagabuhat sa imong kinabuhi. Walang sama ka ni mo, Ginoo. Dalaigon ka, O Diyos, sa walang katapusan. In Jesus' name, Amen. May buntag sa tanan. Good morning, everyone. Good morning, everyone. May buntag po sa tanan nagatanaw sa ato sa online. We welcome you to Mindanao Full Gospel Church Service. And we always encourage everyone, please share our live. Kay, again, we'll never know, no, kinsa ang makadungog ng inahalan sa pulong sa Ginoo. So please, public man na ang atong live. So please share it. Kay wala ta kabalo kinsa ang nanginahalan sa pulong sa Ginoo, no? So inasimong tapad nalipay ko nga naa ka karon. Nalipay ba mo nga naa mo karon igsuon? Amen. So this morning, let's open our Bible in the book of Deuteronomy chapter 28. We're going to read from verse 1 padung sa 14. Deuteronomy 28 verse 1 to 14, may I request everyone to please stand. Let's read all together. Ako na sa verse 1 and kamo sa verse 2 and so on. Deuteronomy chapter 28 verse 1 to 14. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. You will be blessed in the city and blessed in the country. Your basket and your kneading trough will be blessed. The Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. The Lord will grant you abundant prosperity in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, and the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will make you the head, not the tail, if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them. You'll always be at the top, never at the bottom. Amen. Let's bow down our heads and let's pray. Ginong Dios, dagan salamat o God, Lord, ning takna sa kabuntagon. Salamat Ginoo sa presensya nimo nga nagauban ka namo, even o God sa presensya sa imo mga kaanakan, even sa tanan nagatanaw sa online.
Lord, nagaampo mi nga mga abilihan na mong kasing-kasing una-una, ang maigdulungog, O God, at Lord, mahimo kaming ang kasing-kasing good soil, Lord, at as your word is planted, dili lamang kami mataman mahimong hearers of your word, Lord, but we will be doers of your word, Father God, nga motubo kini, nga mo ni ma-apply sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi. Lord, salamat Ginoo nga ikaw nakakita sa matag sitwasyon, sa matag usa, and may your word, O God, meet them where they need you, Father. Lord, salamat Ginoo nga ikaw ang Dios magpahiluna, ikaw magasinto, ikaw Lord God ang mahimaya sa among taliwala. In Jesus name we pray. Amen. Amen. Pwede makapanglingkod. So kanya atong gibasa in the book of Deuteronomy chapter 28. Verse 1, padulong sa 14, some of most people, no, mayngon nga, pastora, sa Old Testament, man na siya. Dili naman na kuan, dili naman na applicable sa atong panahon. But we need to understand, no, that naay mga balaod in the Old Testament na dili nato pwede i-apply in our times, pero when we talk about the principles of God, sa diha nga mga prinsipyo gali sa Ginoo, whether Old Testament siya or New Testament siya, kinahanglan gyud nato siya sundon aron nga matagamtaman nato kung unsa ang gisaad sa Ginoo. So muna atong paghisgutan karon that our message for today is entitled The Key to Blessings. Ina imong tapad, The Key to Blessings. So daghang tao gusto ta nga panalanginan ta sa Ginoo. Amen ba? Kasi gusto din ipanalanginan sa Ginoo. But we need to understand, brothers and sisters, that the key to blessing is naagyod nato makitan sa pulong sa Ginoo. Ang kalibutan, dagan siya pwede i-offer, na muni dapat imong buhaton, manifesting, dinhi, muni imong dapat buhaton, pero kitang mga Kristohanon igsoon, wala tay lain basihan, kung unsaon day nato makasinati taog tinuod na blessing gikan sa Ginoo, pinaagi lamang sa unsay giingon sa Scripture. So dili ni nga lucky ka or swerte ka or tungod kay talented ka or tungod kay naa kay mga connections, but it is found dinhi sa pulong sa Ginoo kung unsaon day nato nga mahimo nga mapanalanginan ta. But we need to understand before ta magpadayon, when we talk about blessings, I'm not just talking about kwarta. Hello? Naway tao dinhi? Dili lang ni kwarta atong isgutan, kay kung kwarta ingon si pastor, ma-bless daw ko nganong wala galisod man ko. We're not just talking about finances, we are talking about the holistic blessing. Nga although dili man ta inana kadato, apan malipayon atong pamilya. Amen ba? Dili ta inana kadato, apan wala ta na hospital. Kung magsakit ta, ginaayo ta sa Ginoo. Amen ba? Pag naatay problema, naay katubagan, ginahatag ang Ginoo. Tinuod ba na sa atong kinabuigsoon? And that is the blessing. So, muna atong perspective ha, as we go on through the message, muna atong mindset nga ginauna-una nato. Dili lang kwarta ang blessings, but the holistic blessings of God nga nahimo nga tungod na ay panalangin ng Ginoo, malipayon ta sa atong pagkinabuhi. Amen ba igsoon? Lingay mo tapad, be? Blessed ba yung naong? Amen. Kaya ngano kasagaran tao, kinahanglan ni nganong gina-explain ni nato kay kasagaran tao, bless kay ka. May bless kay ta kay dagan ka kwarta, dako ka sweldo. Pag wala na may kwarta, magmugot na inong mga nawong. Tingala ka kay saputon kay imong asawa. Kay wala na dito'y kwarta, pero dili inana atong isgutan na blessing sa igsoon. We are talking about the holistic blessings of God sa atong kinabuhi. So, unsa di ay ang mga key, meaning, naana ka. Saan na nasa Ginoo tanan nga kung mudawat ka kay Jesus Christ, you are blessed. Motoo ba mo ana igsoon? Kung nidawat ta kay Jesus Christ as our Lord and Savior, we are called the sons and daughters of God. So, ang panalangin, para nagyuna sa ato. Kumbaga, naana ang treasure sa Ginoo,
Pero kung wala ka kabalo, unsay yabi, unsay sekreto, dili gyapon nimo madawatan ang blessings. So muna atong pagaptun-an karon, unsaon din nato nga naa day gisaa din sa Ginoo nga mga panalangin, gisaa din sa Ginoo nga mga blessings nga ihatag nato. Lord, ngano mang wala man ako natagamtaman? Kay usahay wala ta kabalo sa sekreto, wala ta kabalo sa key. So muna ang unang giingon dinhi, obedience brings blessings. Inay mong tapad, obedience. Obedience brings blessings. Ingon din sa verse 1 and verse 2. Sa ingon din if you, unsa, fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today. Unsa daw buhaton sa Ginoo? The Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Unsa pa yun? All these blessings will come on you and accompany you if, may kondisyon, if you obey the Lord your God. Hello, nabay tao din ni. Ingon din ni sa pulong sa Ginoo igsoon, why is it sometimes nga nagsaad man ka ang Ginoo nga iyang mga anak pinalanginan niya? Nagsaad man ka ang Ginoo nga iyang anak will live an abundant life. But why is it nga nagkalisod-lisod man ta? Why is it nga ngano man nga medyo wala man tay kalipay sa atong pagkinabuhi? Sometimes what is lacking, brothers and sisters, is kulang taog obedience. Huna-una daw, bi, dili ta magtinudluay. Tanawa lang imong kaugalingon. Ga-obey ba ko sa Ginoo? Gatuman ba ko sa Ginoo? Gasunod ba ko sa Ginoo? And remember, brothers and sisters, ga-obey man ta sa Ginoo, tama? Ga-obey ba mo sa Ginoo? Pero atong pag-obey, pinili. Hello? Atong pag-obey sa Ginoo pinili. Kung kaya nato or gusto nato, obey ta. Pero pag maingon ang Ginoo, love your enemies. Lord, unsa man ang sugo, Lord? Maingon ang Ginoo, pray for those who persecute you. Maingon ang Ginoo love your neighbor as you love yourself. Maingon na din ta nga, Lord, sa man nga sugo, lisod ba kaya na? Pero kung maingon ang Ginoo nga panalanginan ta ka, maingon ta, Lord, praise the Lord, amen, hallelujah. Tama ba? Tinuod ba na sa inyo or pubuutan kayo mo? Sana all. That's the problem sometimes. We obey God only when we want to. Ga-obey ta sa Ginoo tuod, ga-obey ta sa Ginoo, pero haya at ga-obey sa mga butang nga gusto nato i-obey sa Ginoo. Pero ingon din ni, if you fully, hello, inay mo tapad, fully, unsa pa gyud na commands, carefully follow all His commands. Tanan tao gusto tag blessings. Tanan tao gusto tang madawatan nato ang gisaad sa Ginoo. Madawatan nato ang mga blessings sa Ginoo. Pero dili tanan willing to obey. Hello. Nabay tao din igsoon. God's blessings is connected sa obedience. Obedience brings blessings. Kung mag-obey ta sa Ginoo igsuon, musunod ra na ang blessings. Muna importante kaayo nga masabtan nato igsuon nga mo-obey yud ta sa Ginoo. Unsa man ang mga butang ginapabuhat sa Ginoo? Imagine unsay buhaton sa Ginoo, all these blessings will come on you and accompany you. Ang panalangin, next slide please. Basahon to na to be, all these blessings will come on you and accompany you. Magsunod-sunod ang panalangin sa Ginoo, pero if you obey the Lord your God. So I want you to ask yourself, brothers and sisters,
kabalo o kabalog yun ta igsuon. Kung kanusa ang mga higayon, nga ginaingnan ta sa Ginoo unsa iyang gusto ipabuhat sa ato. Nakatay na ba mo ani igsuon? Kabalo jud ta unsa ipabuhat sa ato sa Ginoo. But sometimes to obey is difficult. Tama? Ano man tay pride? Kasi na pride din ni. Natay pride. Sometimes, lisod sa ato pag-obey, kay dili nato masabtan. Lord, nganong kailangan man ni nako buhaton? Lord, nganong kailangan man kumusunod? And sometimes, mo-obey to ta pero delayed. Delayed obedience is still disobedience. Nampay ito sa mga anak, nituo na lang kay gibunalan naman. Nisunod na lang kay kung ano man, giwarningan naman. So, dili na tamulat ana igsuon. Nga moabot pa sa panahon na disiplinahon ta sa Ginoo, haya na lang dita mo patuo. Or, badlungon na ta sa Ginoo, haya pa din ta mo ingon nga mutuo na ta, musunod na ta sa iya. Okay, when in fact, again, dili ta magpaka-perfect, no? Of course, ang mga commandments sa Ginoo dili na nakasayon. Tama? Of course, ang mga sugo sa Ginoo dili na nakasayon. Dili siya sayon na kay nga buhaton ni nato, dili siya inana ka easy. And that's why munang naata sa church. Munang gaduol ta sa Ginoo. Kay dili sayon ang pag-obey sa Ginoo, but the more ta magpaduol sa Ginoo, the more atong kasing-kasing mahimo nga mag-lean to obeying God. Kaya nga naman, kisa may dili gusto panalanginan din eh. Wala, di ba? Kisa gusto panalangin. Hindi mo tapad pagpatuo na. Hindi mo tapad pagpatuo na. Ayaw na paggahigay gulo. Amen ba? Kaya malain man din mo, inuntamog, ayaw nag-Shopee, ayaw nag-TikTok. Ay naglasada, Shein, and everything. Everyday na ay parcel. Ngayon si pastora, gabuot-buot man siya. Gusto ko na ako mag-craving satisfied. Tapos mahilak din mo sa Ginoo nga, Lord, i-provide akong needs. Lord, i-provide akong pambayad sa bills. Mag-pray din ta sa Ginoo nga, Lord, ayuha ko, Lord. Gahi kay kagulo. Mag-exercise, discipline sa kaon, dili magsigig bilar. Hindi gyapon ta mamati, tapos mingon neta, Lord, dili wala lagi ko na mag-heal. Nasabtan na to igsoon. Obedience brings blessings. Sa mga batanon, maghilak-hilak din tag ma-broken hearted taginan sa Ginoo, dili lagi na kay dili kastuhanon. Dili lagi na kay makapalayo na sa imo sa Ginoo. Pero dili gyapon ta mamati. Disobey gyapon ta. And then pag ma-broken hearted ta, mahilak dito sa Ginoo nga, Lord. Sometimes ang makababag sa atong blessings is not dili ta gina-bless sa Ginoo. Sometimes di nato gakadaotan ang blessings because dili ta ga-obey. Amen ba igsoon? So ina mong kaugalingon sugod karon, mag-obey nako. Ano man? When we obey God, dili man si God ang ayahay. Kasi ayahay kung mag-obey ta. Kita'y maka-benefit kung mag-obey ta sa Ginoo igsoon. Munang, again, we are talking about holistic nga blessing, no? Dili lang finances. Pero, I want you to think about, every time na kay problema, every time na kay struggle, I want you to ask the Lord, Lord, nganong balik-balik man nga problema? Lord, nganong balik-balik man nga struggle? Lord, unsa imong gusto ipabuhat sa ako? Lord, what do you want me to do nga mag-require og obedience gikan sa ako? Again, klase-klase ta. Dili ta paya sa amo, pastor, lahi po nang require sa amo sa Ginoo na obedience. Sa inyo halay po. Pero ang importante, it's not about a matter of mga dagkong butang of act of obedience, but even the little things. Even mga ang Ginoo, pag nag-drive ka, ayaw nagkasuko diya. Ayaw nag-awayan ayaw na pag pip.
Even those little things. Mama, pag mata nimo, ingnon ka sa Ginoo, lat, bawal lang ting klase, no? Mingon ang Ginoo, ayaw, yaw-yawi imong anak. Even those little things. Sometimes we think about obedience sa Ginoo, nga pahiyata ni Isaac, nga i-offer ta, or pahiyata sa mga nila Joseph, nila Noah, dili lang inana ginaas sa Ginoo. God is asking us the daily things of obedience nga gusto ipabuhat sa Ginoo. Muna ikaduha nga butang nga nato dinhi, the key of obedience of blessings is faithfulness in little things leads to greater blessings. Kung magmatinod anon ta sa gagmayng butang igsoon, diha tatagaan sa Ginoo og dagan nga panalangin. Hello, kisay ganahagdagan panalangin sa Ginoo. Kasi ginahagdagan panalangin sa Ginoo, di mo gusto? Ang pangutana, matinud-anon ba ka sa mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi? Next slide, please. Ingon dinhi, you will be blessed in the city and blessed in the country. Meaning, si pasabutan na, bisag asa ka, na ang panalangin sa Ginoo sa imuha. The fruit of your womb will be blessed. The crops of your land and the young of your livestock, the calves of your herds and the lambs of your flocks. Your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in and blessed when you go out. So, ingon din ni igsuon, hinahalan di ay, kung gusto ta nga tagaan tagdagan panalangin sa Ginoo. Learn to be content sa unsa gihatag sa Ginoo sa imo karon. Hello? And then, kanang gihatag sa Ginoo sa imo karon, learn to be contented, learn to be grateful, learn to be thankful, and be faithful. Kung be faithful with that. And then, diha magsugod ang mga dagkong panalangin sa Ginoo sa ato. Nganong lisod kaayo moabot ang panalangin? It's because, una nga pangutana, are you faithful with your tithes with the Lord? Kung di ka kabalo mohatag og 100 pesos sa Ginoo sa imong tithes sa imong 1,000, you think makahatag ka sa Ginoo kung tagaan na kanyag 1 million, pilay tithes anam? 100,000. You think kaya ninyo i-let go ng 100,000? If you are not faithful with little things, then dili ta masaligan sa Ginoo sa dagkong butang. Kung gahinakog ta sa Ginoo sa mga gagmayng butang nga naa ta, then how can you expect God to give you great things? Di ba pag una sa bata nung pata 100 makanakay balon may lagnay nakabalog 100 ala 10 pesos kay Lord ala luya kay ni Lord uy 10 sa iya ha. Tapos, nakuan na kay 1,000. 100 kay Lord. Lagamaya kay Lord. Uy, nag 10,000 na. 1,000, dagan naman kay kumapalit ani. Uy, tagaan ka sa 100,000. 10,000, dakuha ba kay ani? Pambayad naman sa kuryente, tubig, and everything. Then how can you expect God to bless you? Kung sa inana pa lang, 100,000 pa lang, nakuganan ni mo ang Ginoo. Dili na ka, muna ingon nila, makabago ang kwarta. Pero actually, dili makabago ang kwarta. Nanag yun na daan sa imuha. If dili ka faithful sa gagmay, dili pod ka maingon, Lord, padato ako, Lord. Diba? Kasi dagan, sige tayo, mudato lang yun ko, kay manghatag yun ko sa kuan. Mga pubay. So good. Maski igo-igo ang imo. Kaya diha ka panalanginan sa Ginoo. Ay napagulat nga padatuon pa kay kagayo sa Ginoo. Sugod sa ginagmay. Sometimes the most generous people are not the rich. Kabantay mo, pag maghatag mo mga pagkaon sa state children, manawag pa na sila glain nila kauban. Di na nila ang kunon lang, manawag na silang ilang mga kauban ng mga bata or kauban nila kay naay panghatag. Or sometimes, the more, the problem with us is that pag i-bless na ta sa Ginoo, God change atong lifestyle.
Sa una, mabuhi atag 1,000 na to si mana. Pero pag i-bless na ta sa Ginoo, nag-change na dito ng lifestyle. Sa una mo, kontento ratag inani rato sudan, kontento ratag tay inuwan na kape, makontento ratag inani ra, electric fan na ra. Pag ipaayay gamay sa Ginoo, kailangan Starbucks na. Kailangan maka-aircon na. Kailangan makasakyanan na. Nagets na ito, igsuon? I mean, I'm not trying kinahanglan mo pag yun ka kung unsa ka sa una. Of course, i-reward man po nato tong self. But sometimes, we need to be wise. Kung sa una, naapa kay panahon sa Ginoo, makasimba pa ka. Ano man, kay every Sunday, mag-pray ka nga, Lord, i-provide tawon among panginahanglan, kao na si Mana, Lord. Ipaayahay ka sa Ginoo, gibless ka sa Ginoo, di na din ka makasimba, kay nga naman. Nabisi na kaglaag, nabisi na kagpangaligo, busy na kag-shopping, busy na ka sa imong negosyo, kalimot na ka sa Ginoo. Hello, naway tao din eh. Hello. Be faithful in little things and God will give you greater blessings. Ingon din sa pulong sa Ginoo in Luke 16:10. Ingon din whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with true riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you a property of your own? No one can serve two masters. Either you will hate the one and love the other, or you will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve both God and money. So sa ingon din ni igsuon, pag matinud-anon sa ginagmay nga naa ka, unsay naa ka? Unsa man ang naa ka karon? Wala man ang ngayo ang Ginoo, di ba permit na to ginabalik-balik na the story of the young boy na naghatag og tinapay og isda. Gamay ra kay to iha. Pero tungod sa iyang gamay nga gihatag, nagmilagro ang Ginoo, it leads to greater blessings. Nga dili lang siya ang nag-bless, pero nahimo pagyud siyang blessing sa uban. Aren't, dili ba mo gusto na igsuon? Nga pinaagi sa inyong kinabuhi, dili lang kamo ang panalanginan sa Ginoo, but gamiton pa yun mo sa Ginoo nga mapanalanginan ng uban tao. Amen ba igsuon? Gusto ba mo ana? So ingon din ni igsuon, unsa may naa ka? Pag matinud-anon sa Ginoo, be faithful in your giving to the Lord. Be faithful in your time with the Lord, in your prayer, in your devotion, in your ministry, sa imong family, sa mga opportunities nga naa ka. Gusto manggod nato diretso instant success, instant blessings, instant nga mga dagkong milagro. Pero don't you know that God sees our hearts? Nakitaan sa Ginoo nga dili pa ka ready. Ngunong wala pa niya gihatag. Musa kung unsay naa sa imo, be faithful to the Lord. Be faithful with that. Ihatag imong time sa Ginoo. Kung di ganito makahatag og time sa Ginoo, then how can we expect nga ma-order ang atong adlaw? Munang permitin ako ginaingon, wala tay problema anang Sunday mag-family day ta, wala tay problema ng mga ligo ta, manglaag ta, pero unaha sa ninyong Ginoo. Simba sa mo. Then you can do whatever you want throughout the day. Pag mata sa buntag, dili man ingon nga, pastora, mama, manggod ko, kasabot ta na, busy yun ka. Pero unaha sa gali ang Ginoo. Ang Ginoo magplastar sa tibok ng adlaw. Pero kung dili gali nato unahon ang Ginoo, the more ka magdali-dali, the more ka malangan. Kabantay mana? Kung dili ninyo unahon ang Ginoo, the more ka matraffic sa dalan. Dili nimo unahon ang Ginoo, imong mga anak sigig pabadlong. Dili nimo unahon ang Ginoo, imong adlaw gabi kagubot. Be faithful sa little things
Dili kailangan sa Ginoong atong obedience, mga dagkong butang. Dili kailangan sa Ginoong atong faithfulness sa mga dagkong butang. Start with little. And then, be faithful with that. And then, it will lead to greater blessings. Kakontento igsoon. Kay dadon na lagi ka sa Ginoo sa mga dagko niyang panalangin. Amen ba igsoon? Kasi gusto dagkong panalangin, di mo gusto. Do you want great blessings from the Lord? So pag matinud-anon kung asa ka karon. Amen? Again, we're not just talking about finances. We're talking about ang imong strength. Asa man nimo ginagugol ang tibuok nimong kusog. Or naghahatag ba ka sa imong strength para di sa Ginoo? Imong time, imong talent, imong treasure. Naaba kay panahon nga gihatag sa Ginoo. Gusto ta panalangin ta sa Ginoo, pero dili galit ta gahatag og time sa iya. Dili galit ta faithful sa atong paghatag sa iya. Dili galit ta faithful sa pag-obey sa iyang mga commands. Then how can we expect God to give us great blessings? Nabay tao din igsoon. So the next thing nga makita nato is that generosity opens the door for blessings. Next slide, please. So, ingon din ni sa atong gibasa, igsoon, din ni sa Deuteronomy, generosity opens the doors for blessings. So, ingon din ni, the Lord will grant that the enemies who rise up against you will be defeated before you. They will come at you from one direction, but flee from you in seven. The Lord will send a blessing on your barns and on everything you put your hand to. The Lord your God will bless you in the land He is giving you. So, ingon din ni igsuon. Tanan nga ginalihok sa atong mga kamot na di ay ang panalangin sa Ginoo. So, ingon din ni generosity opens the doors for blessing. So, sama sa atong giingon. Sa to'y una, mag-obey ta sa Ginoo. And then, humana to obey, even sa gagmayng butang, magmatinud-anon ta. Kung magmatinud-anon ta, tagaan tagdagan panalangin sa Ginoo. And then, kinahanglan nga mahimo tang generous. Again, dili ta kailangan maghulat na padatuon patagayo sa Ginoo. Be generous with the little that you have. And then, God will bless you. Nga aron pa makitaan gi sa Ginoo nga kani jud akong anak gabi kin siya ka may natagon gabi kay siya ka generous. So tagaan ta sa Ginoo og dagan nga panalangin. Kay nga naman kabalo man siya nga mahimo man tang channel sa blessings. Di ba sige tag sa naol ni Manny Pacquiao. Pero kabalo ba mo nga sugod nga na medyo nasikat-sikat na siya. Every time nga makadaog siya, magpatukod siya mga chapel. Munang dagan kay pastors nagampo, maborn again, uta si Manny Pacquiao, Lord. Yan naman, because he has been faithful. Munang kaon, isa siya sa pinakadato sa tibok Pilipinas. Nga naman, because he's been generous. Munang billions and billions siyang makuan. Na nag-pray ang mga pastors, so dagan kay mga churches na ayahay kaon. Why? Because sa gikan sa pagkabago pa lang siya ni sikat, gabi na kayo siya kamay natagon diya sa Ginoo. He's been generous. Nagali interview nga nag-ingon tong interviewer nga ingon ang imo kanang mga kauban nimo nga munay imong kalaglagan. Nang subaan na kay ka generous ko, subaan na kay kang kamatinabangon. And then what he said, ingon siya nga dili man na ako ang tanan gikan man sa Ginoo. So kung kwaon ni sa Ginoo, iyahaman na. Pero nagtuo ko nga dili ni kwaon sa Ginoo kay nganuman ang Ginoo mo'y magpanalangin sa ako. So kung dili ta mahimo tang generous brothers and sisters. Again, we're not just talking about money, we're talking about generous ta sa atong time. Nay manginahanglan sa imo maghatag kag time. Mag-spare kag time sa mga kaigsunan nimo nga naa sa depression, sa sadness, nanginhalag time kailangan magpatabang sa imo. Be generous ka sa imong kuan. Kung wala ka ikahatag nga kwarta, mag-generous ka imong effort, imong kusog, imong gamiton. Kung di ba sige taghisgot about sa ato ang
ato ang church building. Kung wala tayong mahatag na kwarta din, be there. You can give your time na everyday, mag-pray ka dito or once a week, mag-pray ta mo na i-encourage ato ni Pastor Kim, no? Kung wala tayo ikahatag, be there. Ingon niya siya, nagbungkal-bungkal siya dito. Ask the Lord, Lord, what can I do? Unsa ako matabang, Lord, sa church building? Lord, wala ko'y kwarta. Lord, wala ko'y mga kabtangan. But Lord, gusto kong matabang sa imong church. Unsa akong pwede mabuhat? Be generous sa imong time, sa imong unsay naa ka. When you are generous, it opens the door for blessing. Ini mo tapad, be? Generous ba ka? Generous in showing kindness. Dili nato ihakog igsuon ng pag mag-show og kindness sa uban. Munta nga, na iban mingon nga, na magbinutan ta na, manganad naman na. Ano man di ay? Wala may mawala sa imo when you treat other people kindly. Niuban, dili masabtan no, papasikat kaayo, parang nun buutan. It doesn't matter what other people say. Actually, muna akong pinaka-na-miss when I was still a Bible school student. I'm not saying dili ko inana ka-intimate sa Ginoo, pero sa unang panahon, kumingon gyud ang Ginoo, buhatan jud ako. Mingon ang Ginoo nga walihin ng tao na diya sa kilid. I don't care what other people say. Mingon sila nga, pabagi, Diyos nun. I don't care. So all I know is I'm obeying the Lord. When the Lord says, balik ito, tagai lagi ito. Amin ni Pastor Jorin, dagan na kay times na inana, na magduha-duha, wala matay kwarta. Ihatag lagi na last. Mubalik dyan mi, maski paglayo na kayo manaptan, mubalik dyan mi, kaya mo dyan ihatag. What we're trying to say, brothers and sisters, mubalik ta sa sugod. Obedience. Obedience, when you want to be generous, you need to have a heart of obedience sa Ginoo. I'm not trying to sing, bisag kinsa lang nga tao, tagaan mo. No. Di man kami ni Pastor Jordan, not all the people man nga makitan sa state tagaan mo. Pero when we know and we know in our hearts that mayingon ang Ginoo buhatan na, di gyud ta magpagahay-gahay igsoon. Diba? If gapamati mo sa atong midweek service, every time magpagasulinan maingon ang Ginoo, ihatag, Lord, kulang, pilar, magaling na mong ipagasolina, Lord. May nang Ginoo ihatag na. You don't know your 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, unsa na kadakong tabangan ng tao. Again, it's not a matter about unsa kadako, but it's all about the matter of the heart. It's not about unsa kadako atong mahatag, but it's all about the heart that is willing to give, even if sakit. Kaysa yun kay maingon nga generous ta, kung daghan kay tagkwarta, tama? Daghan, sa yun na kay maingon nga generous ta, kung wala tay ginabuhat, kung dili ka busy, wala kay lingaw, sa yun na kay maingon nga, muadto ko sa imo sis, muadto ko sa imo brad, kay magkapi-kapi ta, or discourage ka, encourage ta ka sa yun na kay na. Kung wala kay problema, malipayon kay kasayon, kay maingon si Migson, dasigon ta, magkuan ta, banding ta, para ma-encourage ka sa yun na kay na. But when you are sad, you are depressed, are you able to encourage others? Gina-encourage bagyapon ni mo ang uban. Maski ikaw, naaka in that moment of discouragement. Ikaw, busy kay ka. But when you know that the Lord says, go to your brother, go to your sister, i-message siya, kumusta siya. Ikaw, walang-wala na ka, pero nga ng Ginoo, ihatag na. Again, generosity opens the door for blessings. Kaya even si Jesus, wala nagihikaw. Can you imagine? Kung maingon si Jesus na, kinsa maning mga tawhanang, ako mangyatag ang kinabuhi, ani nila. Mga gahi mo na silang ulo. Story pa lang, gikan pa lang sa Old Testament.
ang history sa tao gabi kabadlungon sa Ginoo. Kung si Jesus doesn't have the heart para sa mga katawhan, pwede siya mayon nga ngano man. Ano pa mamatay man ko ani mga tawhanan ni. Pero wala niya gihikaw yung life sa ato. And that is the biggest example for us Christians. How it means to be generous to others. Kung si Jesus, gihikawan ba mo sa Ginoo sa panalangin, igsoon? Gihikawan mo sa Ginoo sa panalangin? Ha? Allah, wala mo gipanalangin sa Ginoo? Oh. Kung wala tagihikawan sa Ginoo sa panalangin, igsoon. Again, we're not just talking about finances. We are talking about in every aspects of our lives. Ngun din in 2 Corinthians chapters 9, 6-9, remember this. Whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Kanidagan kay mag wrong context aning mo share labi nag unsa na tithes and offering kanang verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Pero nila, ay dili man na magmatter kung unsa atong gihatag, unsa man ang decided sa kong heart. But don't you know nga ang pasabot ani is that unsa decided sa mong heart is what the Lord has impressed in your heart. And what will God do? And God is able to bless you. Unsa daw? Unsa ni? God is able to bless you. Ha? Abundantly. So that, basahon daw ni nato tanan biyang verse 8. And God is able to bless you so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor. Their righteousness endures forever. Ingon din ni igsuon nga, panalalanginan ka sa Ginoo aron mahimo kang panalangin sa uban, that you will abound in every good work. Gibless ka sa Ginoo. Again, dili lang ni kwarta, gibless ta sa Ginoo sa time, sa talent, sa treasure. Gitagaan ta sa Ginoo na aron nga mahimo tang panalangin sa uban. Amen ba igsuon? Naapabay tao dinhi. The last thing, brothers and sisters, ang pinaka-importante, the key to blessing is seeking God first is the greatest key. Ingon din sa tong gibasa. The Lord will establish you as His holy people, as He promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. Then, all the peoples on the earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you. The Lord will grant you, sa i-grant sa Ginoo, abundant prosperity, in the fruit of your womb, the young of your livestock, and the crops of your ground, in the land He swore to your ancestors to give you. The Lord will open the heavens, the storehouse of His bounty, to send rain to your land in season, and to bless all the works of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head, not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you to this day, and carefully follow them, you will always be at the top and never at the bottom. Moto saad sa Ginoo. Moto ang mga panalangin na matagamtaman nato. Pero, unsay dapat nato buhaton para katong ang mga panalangin dili makawat sa ato ingon dinhi, do not turn aside from any of the commands I give you today, to the right or to the left, following other gods and
serving them. So, ingon din ni igsuon, ang pinaka-greatest key to blessing is seeking God first. Hindi mo tapad, seek God first. Hindi mo kaugalingon, seek God first. Muna problema igsuon. Kaya atong ginasik una ang blessing man. Hello, kasi guilty din eh. Atong ginasik, when we come to the church, minta, Lord, i-bless ko, Lord. Lord, mabati unta na ko impesensya, Lord. Tubagon unta ni mo akong pag-ampo, Lord. Ayuhon unta ko ni mo, Lord. Again, there's nothing wrong with that. Pero don't you know that the purpose why we are in church is atong pangitaon ang Ginoo. If you are here in the church na imo lang yanhi is para ma-bless ka, may di ko ganan sa kanta karon, wala ko na-bless kay wa ko kahilak. Di ko ganan sa wali kay kuan na igo ko. It's not about us. It's all about the Lord. Nganong naata din sa church para mailhan, madiscover pag yun nato kung kinsa ang Ginoo sa atong kinabuhi. E kung dili nato mailhan kinsa ang Ginoo, dili ta kabalo unsa undaay nga masinati nato iyang mga saad. Kung dili nato pangitaon ng Ginoo, dili nato masayran kung unsa di ang mga sekreto aron matagamtaman nato ang iyang mga katubagan sa atong pag-ampo. Kung dili nato isik ang Ginoo, mahimo di ay nga dili nato matagamtaman, dili ka makasalig. Nga unsay gisaad sa Ginoo iyag yung buhaton. Kay nganuman wala man kakailan niya. Nganong wala man kakailan niya. Kay dili man nimo siya gapangitaon. Ini mo tapad ginapangita ba nimo ang Ginoo? Or ang blessing lang? Again, when we seek God first, musunod na ng blessing. Amen? Inay mo tapad unaha ang Ginoo. Again, ikaw ug ang Ginoo ay nasayod. Importante ni sa atong kinabuhing kastuhanon na di ta pwede mag-point fingers kani siya kay gisik gyud niya si God. It's only between you and God. Kabalo ka sa imong kaugalingon. Giuna ba nimo ang Ginoo or wala nimo siya giuna? Kabalo ka sa imong kaugalingon. Ikaw ay makatubag ana. Giuna ba nimo si Lord or you keep on making excuses? Nganong dili ka makasimba? Nganong dili ka kaampo? Nganong dili ka makatithes? Nganong dili ka makaserve? Na, ikaw o ang Ginoo ay nasayod. But I encourage you right now, brothers and sisters. Kung gusto ka nga panalanginan ka sa Ginoo, unaha siya. Inay mo tapad, unaha ang Ginoo. Inay mo kaugalingon, unaha ang Ginoo. Very famous verse. Yung din in verse Matthew 6:31-33. So do not worry, saying, kasi gigutman din sa Ginoo, lingi adi mo tapad gigutmura ba sa gigutman sa Ginoo eh? Or mer na sobraan na pod. Ngo dini, what shall we eat? Do not worry, saying, what shall we eat? Nagtagbo ba ang Ginoo sa iyong panginahanglan? Kung gusto lang mo perminting restaurant, kalami ng Sudan, makaingan yun mo, wala nang provide ang Ginoo. Pero I believe nga wala tagipagutman sa Ginoo igsuon. What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? Mani sakit sa mga babae ba, labi nagting simba. Wala na ko'y suoton, pero tanawa dito sa iyang kuan. Isa kabantal ang sanina. Wala ko'y suoton. Kaya unsa daw ning mga butanga? For the pagans run after all these things. Ang mga tao daw nga ga-worry aning mga butanga, wala kaila sa Ginoo. Pero kaila man ta sa Ginoo, amen ba? And our heavenly Father knows that you need them. Kabalo imong Papa sa langit nga gikinahanglan ari mo.
Muna kung gikinahanglan na nimo, iyan ang ihatag. Pero unsay gusto sa Ginoo? Read all together verse 33. But seek first His kingdom and His righteousness. Unsay mahitabo? And all these things will be given to you as well. Ini mo tapad ay kabalaka. Ini mo kaugalingon ay kabalaka. Pangitaa ang Ginoo. Amen? If you listen to our message last Wednesday, our message is entitled, Why Worry When You Can Pray? Hello? Naamang tayo papa sa langit. Pangitaa sa. Unaha sa, when you wake up in the morning, instead o gakabalaka kang, wala ka katulog gabi, kaya unsaon mo pambayad sa imo utang karong adlaw, unsaon mo ang mga bills, unsaon mo. Instead of worrying, pagmata nimo sa buntag, muluhod ka sa Ginoo. Man ka, Lord, uban ko karong adlaw. Lord, gusto ta ka makitaan. Gusto ta ka masinati. Lord, gusto na ko madunggan. Unsay mo gusto ipabuhat sa ako. Lord, gusto ta ka masinati. Every day, buhati gali na niya igsoon. Pangitaa gali ang Ginoo. And then, when God tells you something, you listen and you obey. And when you obey, i-allow ang Ginoong nga gamiton kaniya. Pag matinod-anon, even sa gagmayng butang nga ginapabuhat sa Ginoo sa imo, pag matinod-anon. And then, mahimo nga kung allow the Lord to use you for His glory. Nga panalanginan ta sa Ginoo, aron nga kita mahimo putang panalangin sa uban. And sometimes, ginaalaw sa Ginoo nung makaagita og mga sitwasyon nga dili kaaya-aya. Kaya nga naman, aron nga mahimo pa jud tang mas effective nga galamiton sa uban. Mayon ta nga, Lord, dili ba day pwede nga gamiton ko nimo nga dili nako ni maagian? Pwede man. Pero our testimony will be more powerful if naagian na nato and nasinati gyud nato kung sa kadako ang victory nga gihatag sa ato sa Ginoo. Amen ba igsoon? Ini mo tapad bi madaugon ba ka? Ina kung dili pa magmadaugon ta. Amen ba? I remember every time na magsigig ingon sa Ginoo bang Lord, kanang gabi kay ka Lord, kanang dugay na kay ang last nga nagmilagro ka kanang gabi jud nga milagro nga miracle nga ginabuhat sa ako Lord gabi kayo nga kanang gamay kay akong panginahanglan dili pa jud matagbo kanang lisod-lisod kaayo jud pero every time na maginan ako ingon ko sige tanawang tiyan. If you want miracle, this is the biggest miracle na my proof that I'm able and I'm powerful na Ginoo sa imong kinabuhi. And so sometimes, brothers and sisters, we go through our lives na sige tayo, Lord, asa man, Lord, sige kong hilak, Lord, kag-give upon ako, kay nganong dagan kay problema. And me personally, tungod kay Pastor Malagita, dili ilang amuan ni Pastor Jerwin, every struggle sa church members, kumuto na mo kasing-kasing na Lord, ganun nagkalisod si brother, si sister, ganun nagkasakit-sakit sila, anong inaani. And sometimes it's so hard. Pero when we remember na itong kinabuhig sonar sa kamot sa Ginoo, ibaylo na to ang Ginoo para lang sa mga gagming problema sa kinabuhi. Ibaylo ni mo ang langit para lang ani mo mga problema nga itong giyagyan, lumalabay lang na. Sa karon dili makaingon pa ta nga Lord, bugat kayo Lord, unsa naman ni? Pero mula bayan na igsoon. Salig lang sa Ginoo, unaha lang sa, pangitaan lang sa ayaw lang give up. Amen ba? Ano mong tapad? Panalanginan lagi ka sa Ginoo. Panalangin nga, ingon sa Ginoo abundantly. Dili lang sa kwarta, but sa good health, even sa imong peace of mind, kalinaw sa imong pamilya, kalipay sa imong pamilya,
Kano bitang linya adi mo tapad, gangisi pa ba siya? Muna ingon nila ang mga kastuhanon ba nga walay problema? Kaya nga naman, kabaluta nga in spite of everything we go through, we have the Lord on our side. Amen ba igsoon? Muna nga, if you want to experience the blessings of God, pag-obey lang. Be faithful in the little things nga ginapabuhat sa Ginoo sa imo. Wala man kay gakikitaan siguro na resulta pa, but be faithful. And then, be generous. Be generous sa tanan tao. Again, dili sa kwarta, be generous sa imong time. Kaya ang kwarta sa'yo naman na. Kung dagan ka kwarta sa'yo, na kay mahimo generous. Pero ang lisod nga mahimo ta generous sa being kind with other people. Generous with our time. Generous sa atong kusog. Generous sa ato ang pag-encourage sa uban. Munta nga ako manggalit, dasigunon, manggay ko anong dasigon man ako siya. Pero when we encourage other, we ourselves will be comforted. And then, labaw sa tanan igsoon, pangitaa ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo mamuhat ug mamuhat siya. Amen ba igsoon? Naway tawo din Amen. So let's all stand. Let's sing that song. Itong una katong labaw sa gipangandoy. Let's seek the Lord in this place right now. Just believe nga ang Ginoo, siya ang Ginoo nga naay maayong plano sa atong kinabuhi. Siya ang Ginoo kung anhi ang kaaway sa pagpangawat, pandaot ug pagpatay. Sa Ginoong Jesus ni anhi aon kita makatagamtam og kinabuhi nga abundansya diya sa iyaha. So let's just come before the Lord and let's just receive the abundant life that the Lord has promised us. Hallelujah. Sing labaw sa gipangandoy. Labaw sa gipangandoy, lamang gitinguhan, nga mungari sa kasing-kasing ko, kaysa iyong presensya, lamang kumatagbaw, sa matag-adlaw gitinguhan. Let's sing once again, sing labaw sa gipangandoy. Labaw sa gipangan, Make it a prayer unto God, brothers and sisters. nga mungay sa kasing-kasing ko, Kaysa imong presensya, kaysa imong presensya, lamang kumatagbaw, ug sa matag adlaw gitinguha. sing sa presensya mo. Presensya mo may kaayuhan, sa presensya mo kasiguruhan, sa presensya mo adunay kalipan, sa presensya mo Diyos, sa presensya mo Diyos, ako nagtinguha. Let's worship God once again. Let's sing the verse. Let's just worship God in this place. Let's desire more of God. Let's desire more of His presence in this place right now. There is nothing that can satisfy us kundi ang Ginoo lamang igsuon. Kaysa imong presensya, lamang kumatagbaw, ug sa matag-adlaw gitinguha. Sing sa presensya mo. Sa presensya mo may kaayuhan, sa
once again. Sing sa presensya mo. Sa presensya mo, Diyos. May kaayuhan sa presensya mo, kasiguruhan sa presensya mo, adunay kalipan. Sing sa presensya mo, Sa Diyos. presensya mo, Diyos. Sa presensya mo, Diyos. Ako lang kinuha. Right now, let's just come before the Lord and cry out to Him. Lord, I want more of you. Lord, I desire more of your presence. Lord, pasaylo kami sa mga panahon na wala ka na mo giunang pagpangita. Sa mga panahon nga nabisi mi sa dagang butang, na wala ka na mo nauna sa mga panahon, sa among kusog, wala ka na mo nauna sa among finances, wala ka na mo nauna, Ginoo Lord, sa among mga priorities sa kinabuhi. Just come before the Lord and just seek Him in this place right now. Just cry out, Ginoong Diyos, 3 times, and let's pray. Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Ginoong Diyos! Hallelujah! Let your presence, Holy Spirit, Holy Spirit, we desire more of you. We desire, Lord, come, move in this place, move in this place. Let your people experience your presence, oh God. Pabatiya mo mga katawhan sa imong presensya, Ginoo. Nga Lord, mo lamang among katagbawan. Lord, pabatiya mo mga kanakan sa imong presensya. Na Lord, nga imo kaming uhawon. Gutomon, Ginoo, Lord, kanunay sa imong presensya. Sikia la 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 la, siya la 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 la. Siya la la la, siya la 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 la. Siya la 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 la, siya la 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 la. Come on, church. Just make it your desire and prayer to God. Himuan ni nga tinguha ni mo igsuon. Maybe the reason na wala pa ni mo nadawatan ang among ginaampo, it's not because bungol ang Ginoo. It's not because walay baki ang Ginoo. It's not because dili gusto sa Ginoo tubagon nimong pagampo. Sometimes igsoon gusto lang siya nga mapaubos ka o moduol ka sa iya. Gusto lang siya nga ma-realize nimo giunsa nimo siya gikinahanglan sa imong kinabuhi. Gusto sa Ginoo na ma-learn nato to humble ourselves before Him. If naa kay ginaampo igsoon nga hangtod karon wala pa gitubag sa Ginoo, with a humble heart, just come before Him. Just come before Him. Sikia la la la, sikia la 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 la. Sikia la la, sikia la la la, sikia la 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 la, sikia la la la. Sikia la la, sikia la 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 la, sikia la 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 la. Sikia la la la, kamama baba, sikia la la. Kung naa kay kabugaton igsoon, just surrender it all to Jesus. Sikia la la, kamama baba, sikia la la la, sikia la la. Sikia la la la, sikia la la la, sikia la la la. Sikia la la, sikia la la la, sikia la 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 la. Sikia la la, just listen to the voice of the Holy Spirit. Unsay gusto ipabuhat sa imo sa balang espiritu. And just say to the Holy Spirit, Holy Spirit, I obey. Dili man sa yun, Lord, I will obey. I will obey. I will listen and I will obey. Lord, di naman ako masabtan nga nung kailangan ako buhaton. Dili man ako masabtan ang sitwasyon, but I will obey. I will trust you, Lord. I will trust you.
Kabalo ko nga kabalo ka sa imong ginabuhat sa akong kinabuhi. Just come before the Lord, brothers and sisters. All it takes is a humble heart. All it takes is just one encounter with the Lord. All it takes is magpaubos ta diya sa iya. Our problems, dili man siguro mawala tanan. Kabaluta nga ang Ginoo makiguban ka nato. Umuabot ang kadaugan ka nato igsoon. But you need to surrender. You need to surrender. I-surrender tanan sa Ginoo igsoon. Just come before Him. Do not let your hearts be hardened. Dagan mga kasing-kasing daray. Puno yung kasing-kasing sa kabugat. Puno yung kasing-kasing sa kabalaka. Puno yung kasing-kasing sa kagulanan. The Word of God promises i-surrender tanan sa Ginoo ni mo mga kabugaton. I-surrender tanan sa Ginoo tanan ni mo anxiety because He cares for us. Let go and let God. Surrender. Ayaw ang kuna imong mga problema. Do not live a life full of worry. Imo ni gusto sa kaaway igsuon nga magsigi kag kabalaka. Surrender it all to God and learn to trust Him. Learn to have faith in Him. Kay kining tanan namatay na si Jesus. Nabanhaw siya ayon kita makatagamtam og kadaugan igsuon. Do not hold on to the pain. Do not hold on to the worries. Do not hold on to the brokenness. Do not hold on sa mga bakak sa kaaway sa imong kinabuhi. Read the Word of God. Meditate the promises of God and believe what He said He will do. Kaya ang Ginoo, mahanaw man ang langit ug yuta, apan ang pulong sa Ginoo may magpabilin. Ang mga saad sa Ginoo may magpabilin. That's why do not let the lies of the enemy take over sa imong mind ug kasing-kasing right now. But allow the Word of God, allow the promises of God, allow the comfort of the Holy Spirit to be in your hearts and your minds right now, brothers and sisters. Just open your heart and say to the Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, maghay ka. Maghay ka sa kasing-kasing balang espiritu. Just come before the Lord. Just ask the Holy Spirit right now. He is gentle. He is our comforter. He is not condemning. All He wants is for us to realize ang kinahanglan nato siya. And we cannot live without Him. If nisulod ka dinhi, nga puno kag kabugaton igsuon, I want you to surrender it all at the cross. And come out of this place with a renewed mind and a changed heart. And a positive declaration of God's promises and His Word. Kung naani ka, nga naay kabugat, magawas ka, nga naay paglaom. Kung isulod ka, nga naa ka sa balatian, magawas ka, nga naay paglaom, that God is your healer. God is your miracle worker.
Kung nisulod ka dinhi nga walang-wala ka, mugawas ka nining lugar full of hope that our God shall supply all our needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Kung nisulod ka dinhi nga naa kay mga problema sa relationship, you come out from this place with a heart that is willing to forgive. At the same time, a heart willing to acknowledge that I am wrong, that seeks forgiveness from other people nga ato napasakitan. If you come here, mapuno ka sa pagduha-duha, as you surrender it all to God, magawas ka dinhi, puno sa paglaom, nga naay buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. That the plan of God for us is not to harm us, but to give us a hope and a future. That's the God that we are serving, brothers and sisters. So just come before the Lord with a heart of surrender. Let go and let God. Learn to trust Him. Learn to surrender. And learn to wait patiently. Because God is working even if we don't see it, even if we don't feel it. Kanunay nagapamuhat ang Ginoong Igsoon. But the question is, mutuo ba ka? The question is, will you trust Him? The question is, will you obey Him? Again, delayed obedience is disobedience. Ay napaghulat og unya ugma. God is telling you right now, obey Him today. Obey Him right now. Yes, Father God, Lord, we just surrender everything diya kanimo. Ikaw nakakita sa tanan, Ginoo, walay matago. Ikaw nakakita sa pagsulod namo dinhi. Say na mo sa among kasing-kasing una-una ug unsa among gakasinatian sa among kinabuhi. Apan nagatuo mi, Lord, that you are the God who loves us. You are the God that may maayong plano sa amwa, Lord. You are the God, Lord, nga motuman sa imong mga saad. And so, Lord, we surrender our lives. Tabang mi nga mosunod kanimo. Tabang mi nga magmatinud-anon kanunay. Tabang mi, Lord God, to be generous with all that we have. Labaw sa tanan, Lord, tabang mi nga kanunay ikaw ang among unahon, pangitaon, gutomon o hawon mi kanunay kanimo, Lord. Panalangini ang matag usa, panalangini ang matag pamilya, Ginoo. Ikaw lamang nakakita sa matag problema nga ilang giagian. Ikaw lamang nakakita, Ginoo, Lord, sa mga sitwasyon nila. Lord, ikaw lamang nakakita sa mga kabugaton nila. Ikaw lamang nakakita, Ginoo, Lord, sa ilang mga kabalaka. But may your word, O God, we believe that your word is alive. O Lord, mamuhat sa tagsa-tagsa na mo kakinabuhi. Lord, dili lamang may mahimong hearers of your word, matlabaw sa tanan kung sa among nadunggan karon, among i-apply sa among kinabuhi, among tuuhan ug among sination, kung sa gyud ka kadako, milagroso gamhanan nga Dios sa among matag kinabuhi. Lord, we thank you, Lord. We honor you, Holy Spirit. Padayon ka maguban, maki-istorya sa mga kaanakan ning takna, Lord God, sa kabuntagon. Dalaygon ka. Ikaw among giday, gisimbag ipasalamatan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Let's declare, in Christ, we have victory today. In Christ, we have miracles today. In Christ, we have healing today. In Christ, we have blessings of Abraham today. In Christ, we have positive thinking and speaking today. In Christ, we have dreams and visions from God. In Christ, we have faith in God. If I change, everything changes. Amen, amen. So before ta mag-adto sa atong tithes and offering, no, I just
like to share in connection sa atong preaching today. Tomorrow, starting tomorrow, mag-start atong DVBS, ang Daily Vacation Bible School for enrollment tomorrow, and then taman sa Saturday ang atong klase. And just like sa tatong third point, let us be generous. We're not asking you for financial lang. Kung namoy finances and goods, good. Salamat ana sa Ginoo, pero kung wala, we are asking you for your time, kay gikinahanglan dyan namo, assistance ninyo. Classes will be 9 to 11 a.m. Every day na siya sugod tomorrow enrollment pa, but magsugod ta Tuesdays, and then ang graduation sa Saturday. So please do join us. Tabangin mi ninyo o banimi ninyo, 9 to 11 a.m. lang na siya, 2 hours lang na siya. And we really need your help. Mama, papa, mga batanon, kailangan kayo namo inyong tabang kay we've done a lot of DVBS, diligid siya sa yun nga teacher lay mag-handle. Kailangan yung tagdagan assistant kay para sa mga sayaw, maghatag og snacks, kuan sa activity, tapos magbadlong. So I hope na makahatag taan nag time, and also please pray for us na ang Ginoo mag-provide jud no sa atong Panginoon sa VBS, kay every graduation ng yun, what we do is nagahatag-tag. Nganong gituyo nato na duol na ang ting klase, because every BBS nato, what we do is gapanghatag-tag school supplies sa mga bata nga atong graduate sa atong VBS. So please pray for that. Kay nay nagtestimony sa akuan na nang naghilak-hilak na pud siya sa Ginoo. Tapos, gitagaan siya sa Ginoo, kay nag-desire siya nga mahatag siya sa VBS. So, if wala may mahatag, pray to the Lord nga, Lord, panalangin niya, good ko, Lord, kay gusto kong matabang. Lord, unsa man akong matabang, wala ko'y kwarta, Lord, na ako'y time, unsa man akong mabuhat. Lord, wala ko'y kuan, dili ko maayo mo tudlo or mo kanta or mo sayaw, Lord, unsa man akong pwede mabuhat. Naa kay mabuhat tigsoon. Amen ba? Ini mong tapad, naa kay part. Anak kay mabuhat. Just ask the Lord. And kung naamoy mga anak, please ipapilin yung mga anak. Amen ba? Ipapilin yung mga anak, mga mama. Ipapilin yung mga anak kay very nice kayo tong topic sa atong BBS. It's about kita as children of God, we are called to share Jesus to others. So it's very important nga sa bata pa lang matudluan nato sila nga even silang pagkabata, pwede sila gamiton na mag-share sa ilang fellow bata may tungod kay Jesus. So please, we encourage everyone, please help us. You can message Pastora Ann or me or Pastor Jordan or Pastora Mimi kung sa mga details, sa unsay inyong gusto, kung gusto mo mag-help sa mag-teach, magkuan, please message lang sila, or gusto mo mag-sponsor of snacks, pwede gyapon, whatever it is, just pray to the Lord, and I know that the Lord will grant your heart's desire. Amen ba? Amen. Inay mo tapad, mo appeal taani. Be part of this. Amen ba? Kay dili raman ni kuan investment man nato ni saging harian sa Ginoo. Every children's lives na makaila sa Ginoo, nagmaya ang mga anghel sa langit igsuon. So muna nga, be involved. We encourage everyone to please be part of this. And I hope nga ang Ginoo gyud magapanalangin ka nato. So katong sa mga youth, later na to, para dili mag-overlap, later na to i-announce next Sunday, and para makuanta. So salamat kay sa tanan. So let's akong yatag sa magdala sa offering. Praise the Lord. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog. Atong i-honor ang Ginoo sa atong mga tithes and offering. Hallelujah. As we obey God sa atong mga paghatag, mga igsoon, dili lang nato siya ang Ginoo, dili lang nato masimba pinaagi sa mga pag-awit o pagpaminaw sa iyang pulong, no? Pahimot-an pod nato siya pinaagi sa atong mga paghatag. Amen.
Hallelujah. Let's pray. Our Heavenly Father, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, Lord God. Ikaw ang Dios nga tuburan sa tanang panalangin, Ginoo. Amo kang gipasidunggan, Lord, ning among taliwala, Lord. Salamat kaayo, Ginoo, sa imong dako nga gugma nga ni kanamo, Lord, that you demonstrate, Lord God, your love to us, Lord, through your death, Jesus, Lord. Imong gihatag ang imong kinabuhi aron kami makabaton og kinabuhi dagaya nga na kanimo, Ginoo. Lord, amo kang gisimba, amo kang gipasalamatan ug amo kang pasidunggan pinaagi sa mong mga paghatag, Lord. Panalangini ang imong mga katawhan karon na adlaw, Ginoo. We declare blessings after blessings, Ginoo. Salamat, Lord, nga dili makabsan ang imong mga katawhan, Ginoo. Salamat, Lord, nga masinati, Lord, sa tibuok simana sa imong mga katawhan, Lord God, ang imong pagkadiyos, ang imong pagkadagaya, Ginoo. Salamat, Lord, amo kang gibalikan sa tanang dungog himaya pagpasalamat tiya lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. And it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. So give, and it will come back to you. Good measure, press down, shake it together and run it over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. When you give to the Lord. When you give to the Lord. Pagpakan sa natang Ginoo mga igsoon, dagan kay salamat no sa mga kaigsuunan nga kanunay nagampo para sa atong church building, and please also pray sa ato ang umaabot nga mga event, especially sa atong DVBS karon nga week. Dugang announcement na aday tay prayer no karon 3 p.m. hantod 4 p.m. 1 hour lang na siya nga prayer para sa DVBS. And also, basing gusto po mong mutabang, no, after sa prayer, napay mga dugang pa nga mga iprinta o i-prepare nga mga kuan sa hapon, pwede po ninyo i-contact si Pastoraan o si Pastora Mimi sa mga materials po. So, dagan kay salamat sa tanan nga mga support, and dili lang sa mga financial nga aspect, but sa tanan aspeto sa tong life. Let us glorify the Lord in everything. So akong giyang yung tanan sa pagpanindog, and let us sing this song, For Thine is the Kingdom. Hallelujah. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Lord, we thank you for today, even as we go out from this place. Guide us, protect us, Lord, na makauli kami sa muntag sa tagsa kapanimalay nga safe and sound, uban ang pamilya, Ginoo. Lord, because we know that your plans for us is not to harm us, plans to give us hope in a future. And Lord, through Jesus Christ, we are victorious, Lord God, in every way. Thank you, Father God, for your faithfulness. And now, the love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be upon those who join Mindanao Full Gospel Church Sunday service with their family and community, both now and forever, and all of God's people declare. Amen. Amen. God bless everyone. Magkinamustay sa ta before tayo mauli. Imposible, imposible, basta unahan ka.
imposible, 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 basta unahon ka. Imposible, 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 basta unahon ka. Imposible, 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 basta unahon ka. Imposible, basta unahon ka. Imposible, basta